babae. So, malinaw na kaagad yan na ipinagbabawal ng salita ng Diyos ang kasal sa pagitan ng parehong lalaki at parehong babae. O yung tinatawag na same-sex marriage. That should not be. At hindi rin tama na ang sinumang lalaki ay magkaroon ng ibang asawa. Right? So, sinabi rin natin last week na let's say for example, you have been divorced. Ikaw ay divorced. I don't think if I have mentioned this. But though our confession is not prohibiting married couples sa divorce, as long as it is according to the standards of the Scripture. So, divorce is permitted. Kaya, kung ikaw ay nagsasabing confessional ka, 1689ers ka, then you should also accept that the 1689 confession is in favor of divorce. So, don't get me wrong. Hindi pinopromote yung divorce. But what I'm saying is, hindi tayo naniniwala na ito'y bawal. Okay? So, ikaw kung kahit 1689, hindi ka pa nakamove on sa landmarkism, bawal sa iyo ang divorce. Pero, we are no longer landmarks and we are adhering to now 1689 confession, and divorce is permitted sa dalawang bagay. Alin yung dalawang bagay na pinipermit ang divorce? Number one, adultery. If one party was involved in an adultery, that is a ground for marriage. Next is willful desertion. At yung willful desertion naman, ito yung totally inabandon ng asawa ang kanyang asawa. Inabandon, iniwan, nilayasan, umalis, at sa kung saan man siya pumunta. Pero ito ay may limitasyon sa unbeliever. So let's say for example, ako ay believer at may asawa akong unbeliever, and that unbeliever left me, abandoned me, and he or she went somewhere which I don't know. That is a ground for divorce. So, pwedeng alisin ang visa ng kasal. However, if you're divorced and your ex-wife, masakit pakinggan dahil hindi dapat, kaya kahit po sila sabing ang divorce ay pwede, pero ito ay hindi magandang patotoo o hindi ito maganda. Kasi ang layunin ng Diyos sa marriage is for lifetime commitment. There is a lifetime commitment. Kahit magsawa ka dyan, it's your wife, it's your husband, and you are committed to cherish that relationship or marriage, which we call holy matrimony. Now, kapag ka-divorce ka, ay buhay pa ang iyong ex-partner, wala kang rights to marry someone else. That's the doctrine. Divorce is not for remarriage. Yan ay prinsipyo na ng mundo ngayon, not the principle of the Bible. So, pag dumating sa puntong ang marriage ay nag-fail and went up to divorce, that doesn't mean that you can marry someone else. You should not, especially if you are a Christian. Today, we will be dealing with paragraph 2. At ang dinidiscuss ng paragraph 2 ay yung threefold purposes ng marriage. Kaya kung tatanungin nyo, ano ba ang layunin ng marriage? Ba't ko ba kailangan magpakasal kung may nagugustuhan ako? Ano ang layunin ng marriage? At according sa ating confession, meron itong threefold. Now, for the people who are already espoused, you may have your own reasons or preferred purposes. But if that is not according to the Word of God, we don't care. Dahil kung ano sinasabi ng Bible tungkol dyan, yun ang susundin natin, whether you're married or not. That is why, what we can benefit from you only are your practical applications concerning the one I'm going to lecture to you today. So yan ang ating tutungtungan. Let's open our confession in paragraph 2.
paragraph 2 of the 1689 Confession, ito ang sinasabi. Marriage was ordained for the mutual help of husband and wife, for the increase of mankind with a legitimate issue and the preventing of uncleanness. So, nagbigay ang ating confession ng 3 verses dyan, which we will open a bit later. Now, to start with the premise, ang ating Diyos ay nag-institute ng marriage. Siya ang author ng marriage para sa layunin ng 3 bagay. Number 1, mutual help or complementary. Number 2 is procreation. And number 3, for purity. Yan. 3 ang binibigay sa atin ng Bible tungkol sa marriage, sa purpose ng marriage. 3, para sa pagtutulungan ng dalawa, para sa pagpapalaganap ng sangkatauhan, ibig sabihin, reproduction, pag-aanak. At pangatlo, para maiwasan ang sexual immorality. Paki-correct nga, hindi sexual immortality. Pangit ng immortal sa sexual. So, it's sexual immorality, not sexual immortality. Nagkamali yung aking kamay. Pero the sexual immorality. Ang immortal ay yung ating body and soul, hindi sexual lang. Note, ang sumira sa totoong layunin ng marriage ay ang fall. At alam natin sa kasaysayan ng hamartiology that fall is the event where Adam fell into sin. So siya ay nahulog sa kasalanan at dahil dyan, nagkaroon ng disorder sa marriage. Nauso sa mag-asawa ang domination at rebellion. So domination is where the man is become abusive in the relationship, whether verbal, physical, domestic. So all forms of abuse ay commonly nakikita natin sa married people wherein nagiging dominante ang lalaki at sa panahon yan, babae ang nagiging dominating. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero kapag nanonood ka ng tulpo, laging gano'n. Rebellion, another thing is when the woman is being rebellious of the relationship. So, wala mang domination sa part ng lalaki, pero ang babae naman ay hindi nagsasubmit sa otoridad ng kanyang husband. Common itong makikita, practically, kapag ang babae ay may sariling career, or kapag ang babae ay may sariling pinupursue. May asawa ka, pero ang konsepto mo ay independent woman, something like that, that is becoming the spark plug of the rebellion. Point is that dahil sa kasalanan, because of the fall, na-distort ang divine purpose ng marriage. Kaya marami na ngayon na purpose ng marriage na authored by man and no longer authored by God. Pero ano sinasabi ng confession? Marriage was ordained for the mutual help of husband and wife, for the increase of mankind, para dumami ang tao. Paano ba dadami ang tao? Of course, you reproduce. Diba? With a legitimate issue and for preventing of uncleanness. Para hindi ka maging madumi sa harapan ng Diyos sexually, you have to be married. Kailangan ikaw ay kasal. Ngayon, pag-usapan natin, ano yung mga maling pananaw tungkol sa layunin ng marriage. Bago ko pumunta sa 3 nilagay ko yan, umpisahan ko muna sa isa na dapat nating matandaan. Una, hindi totoo na ang marriage ay isang sakramento. Right? That is the common belief of what church? Or which church? Roman Catholic, Iglesia Catholica Apostolica Romana. So, Roman Catholicism, na tinatawag na sakramento ang kasal. Di ba? Sakramento sa kanila 7, di ba? Kasama doon ay marriage. Kapag sinama mo ang isang bagay sa sakramento, you believe that that sacrament is a means of grace. And marriage is not.
Hindi kasangkapan ng biyaya ang marriage. Masasanctify ka pag married ka? Maliligtas ka pag married ka? Paano yung hindi asawahin o ayaw mag-asawa? Hindi sila ligtas? Or hindi kompleto ang pagkatao nila? Hindi number one dyan ang pare. Dahil they committed their life into celibacy. So that is not the case. So hindi natin palalawikin yun. That's obviously wrong. Kaya hindi ko na siya sinabi dito. Pero ang isang approach na kukunin natin sa Roman Catholic ay yung paniniwala na ang marriage daw ay number one, para lang sa procreation. So, hindi nila sinasamang ibang dahilan. So, ibig sabihin, mag-aasawa ka for the purpose of raising family. That's it. Raising kids or raising children. So, ang view na ito, ang primary purpose ng marriage ay mag-anak. Kaya, gaya nga nung sinabi ko, when you do sex, as married couple, if you do sex as married couple, pero ayaw mong mag-anak out dun sa sex na yon, ay kasalanan yun. Kasi dapat when you do sex, dapat ang kasunod na magbuntis sa babae, magkaanak siya. Kaya kapag kayo ay mag-asawa and you use contraceptives, kasalanan sa kanila yun. Bakit? Because against procreation. But, that's wrong. Hindi yun tama. Ang correction dyan, kapag nag-focus tayo sa procreation lang, we are wrongly reducing marriage into just biological reproduction. Right? Kung yun lang pala ang dahilan, hindi naman married yung dalawang aso na nagparami o nanganak. Hindi nila kailangan na ma-put into marriage para maging legal ang kanilang pag-raise ng dogs. Diba? So, hindi yan ang sole na dahilan lang. Kasama yan. Kasama ang procreation but not the sole purpose of why we are engaging into marriage. Nanineglect din ang essential purposes ng lifelong companionship, mutual support, and reflecting Christ's covenantal love. So, paano yung pagsasamahan? Paano yung kasiyahan bilang mag-asawa? Paano yung pag-mirror nito sa pakikipagtipan ni Kristo sa kanyang iglesia? So just to give you an example, let's open Malachi 2:14-15. Malachi chapter 2 verse 14-15. Ito ang nakasulat. But you say, why does ye not? Because the Lord was witness between you and the wife of your youth, to whom you have been faithless. So, procreation ka nga, inaanakan mo yung asawa mo, pero faithless ka sa kanya. So, it's a failed marriage. Yan ang point. So, if you believe that marriage is just for procreation, and at least inanakan ko yung asawa ko, tama na ako sa harapan ng Diyos, that's wrong. If you have become faithless, which is na-state dito, tuloy natin, though she is your companion and your wife by covenant. So, hindi mo lang siya wife para palaanakan, kundi siya ay companion. She is someone that you should be with for all lifetime on earth. Because marriage will not continue after death. Yan ang malinaw sa Bible. So, 15. Did He not make them one with a portion of the Spirit in the reunion? And what was the one God seeking? So, ang pinupuna dito ng Panginoon ay ang kawalan ng katapatan ng isang asawa sa kanyang asawa, bagamat naanakan niya. So, my point is, kung tama ang sinasabi ng mga Romano Katoliko na ito ay tungkol lang sa procreation, na nagawa mo na, gampanin mo bilang asawa, ay na-neglect ang iba pang mga importante na threefold siya supposedly. Yung mutual health or yung pagiging complementary ng isa't isa at yung purity. Kasi when you marry yourself to a person, siyang i-delight mo, wala nang iba pa. Yan ang dapat. Sa kanya ka maliligayaan, hindi sa iba pa. Hindi mo pwedeng i-dahilan na masyado ka sa pagmamahal at kulang ng isang babae para doon. So, that is a very twisted reasoning and irrational.
Number 2 is romanticism. Another wrong approach is romanticism. This is a view that marriage is just about emotion. Kailangan lagi tayong masaya. Kailangan tayo nag-aaway. Kailangan masaya pa ako sa'yo. Diba? Kaya pag di mo ako napasaya, baka iwan kita. Something like that. But, natatawa tayo dahil sa Christianity, hindi natin naririnig yan. You go out with people immersed with this world's ideologies, may ganyan. May ganyan. At meron pa, hindi ko na sasabihin, pero mataas kasi siyang tao. Sabi niya sa akin, lagi daw niya sinasabihan yung wife niya, you know, you're old to always make me happy. Because that's the reason why I married you. So, when his wife is becoming hateful or burden to her husband, so what his husband does is he go to bar and looking for a girl where he can offer a coffee. When that guy found out that I'm still unmarried, tinuruan pa niya ako na ganito mo. So, meron pala talagang gano'n. So, that's wrong, obviously. If you view that marriage is just about emotional satisfaction and personal happiness, that's self-serving. Right? Napaka self-serving yan. At nababiolate yung isa sa mga importanteng sangkap ng or layunin ng marriage is to complement each other. Kaya kita pinakasalan kasi masaya ako sa'yo. Paano yung kasiyahan niya? It's a question. So kapag hindi mo kayang matugunan yon, ay narcissistic ka. And when you say narcissistic, you're just thinking of yourself. Diba? Ang correct, ang marriage ay isang covenantal commitment. So when we say covenantal commitment, it's sinumpaan, sworn. Kaya kahit dumating ang pagkakataon na hindi ka nagiging masaya, and there are times na meron. Bakit? Because it's the Bible's testimony. That even husband and wives are having time or times na they are not happy. Kaya lang, of course, you're not going to tell it to your partner. I'm no longer happy with you. So kung ano mangyari, magkahamunan kayo ng hiwalay. Di ba? Ganyan ang nangyayari. So, ang marriage ay covenantal commitment at mananatili ito dapat na matatag even in fluctuations of feelings. If you can remember a song by Ben and Ben, yung sa Crimson, right? So, it's a wise lyrics that they have wrote. Hindi yung parang mamahalin ka araw-araw. In-explain nila yun or iibigin ka araw-araw. Pero ang sinabi, hindi daw yung totoo. Ang totoo daw ay pipiliin ka araw-araw. You know that song? Yung may lyrics na pipiliin ka araw-araw? Because every day is not the same day. Diba? Nagpa-fluctuate ang feelings. Depende sa kung anong estado ng relasyon. Pero marriage is this. You married to that person, you choose him or her every day no matter what. Sino man ang magpakilala along the way. Sino man ang mag-offer sa'yo na hindi na-offer sa'yo ng husband or wife mo. Because you are married to this person, your commitment is for him or for her. For all the eternity. For all your lifetime. Genesis chapter 2 verse 18. Please read, Brother Mark. Genesis chapter 2 verse 18. Then the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." I will make him a helper fit for him.
So ang Diyos ang humana para kay Adan. And what God did was He provided Eve for Adam. Alright? Now, you cannot see the point in the verse, but what you can see is kahit nung nahulog pa sila sa magkasalanan, it's still Eva at Adan until the end. Diba? Nanganak sila, Genesis 5, when they raised Seth, they are still Adam and Eve. Hanggang sa namatay si Adan, 170 or 150, I don't know, he died. It's still Adam and Eve. Alright? Adam and Eve, not Adam and Steve. So, sabi ko nga, lalaki at babae. So, yun yung point. Another is Malachi, chapter 2, verse 14, which we have read already. Brother Mori, if you may review. Malachi chapter 2, verse 14, but you say, why does he not? Because the Lord has witnessed between you and the wife of your youth, to whom you have been faithless, though she is your companion, and your wife be by covenant. May covenant. So yun ang nagsesecure ng marriage if this is within covenant. So, remember this, especially may co-young people. You cannot trust a love from a person na ayaw yan ilak into a covenant. If that person really thinks or seeing it way na ikaw na until the end, dapat ang marinig mo sa kanya is, I want to marry you. Kapag hindi niya yan masabi, o may sinasabi pa siyang, may kailangan akong makita, then it's already a red flag. Pwede mo pa rin siyang i-entertain, irespeto mo yung kanyang sinasabi na may kailangan siyang makita dahil it's part of the preparation for marriage. Pero, if it takes too long, and he is not so serious about it, and he is not prioritizing it, then it's a questionable thing. Ang magpapatunay na talagang siya ay sincero, seryoso sa sinabi niya, di ba? Pabalikin mo naman na si kung sincere ka talaga, sa sinasabi mo, ay pakakasalan mo. That is the point. Kasi ang pagpapakasal ang naglalak sa inyong relasyon. Pag hindi niyan kaya, iwan mo na. Number 3, egalitarianism. So this is a technical term, pero ang view na ito, ang husband and wife are interchangeable with no biblical roles. Okay, tama, kinasal nga sila. Ang problema, hindi defined ang roles. May ganyan itong mabuti. Pag hindi defined ang roles, malaki ang problema niya. Hindi mo alam sino ang nagli-lead ng family. Bukod doon, hindi mo alam kung sino ang breadwinner. Hindi mo rin alam kung sino ang dapat nagpapasubmit. Yan ang nangyayari. So again, don't get me wrong. Man and or husband and wife are equal. They're equal. Walang mataas, walang mababa. Pero their equality does not mean interchangeability. Yung distinct role na binigay ng Bible para sa lalaki, that is exclusively for the man. Yung distinct role na binigay sa babae, that is for the woman. You do not expect a 1-month-old infant. Misa ko lang sabihin to, baka sabihin niyo extreme ako, pero tingnan niyo ang point ko. You do not expect, or it is a abnormal thing to see that a 1-month-old infant is being carried by his father, while that child's mother is in the office, working. Paano pa sususuin yun ng tatay niya? Hindi, may S26 naman.
Yan. Pero ang nanay nagtatrabaho. That is a confused roles. Breastfeeding is the natural means of providing nutrition or feeding the infant which the father cannot provide. Di ba dapat baliktad? Lalaki ang nagtatrabaho, babae ang nakatutok doon sa bagong silang na sanggol. That's a general principle, by the way. I do not mean that it should be applied to everybody. Dahil, kunyari, ang husband ay incapable to work because of physical ailment. Diba? Pwedeng maging gano'n ang setup. So that's just a general principle. Pero abnormal yan kapag ang lalaki maayos. Pag sinabi ko maayos, walang problema sa physical na katawan. Tapos may pag-iisip, hindi ka naman siguro imbesel, di ba? Nag-anak ka nga eh. So, dapat magtatrabaho ka. Kaya kapag ikaw lalaki, wala kang trabaho, o wala ka namang balak magtrabaho, pero mapagmahal ka. Ewan ko sa'yo kung anong meron ka, mag-aanak ka, wala kang pampabuhay sa anak mo. So, egalitarianism, this is a wrong view wherein husband and wife are interchangeable na walang biblical roles. Ang nagiging implication yan, rebellious wife or spineless husband. Lalo na kapag babae ang breadwinner, hindi na masyado o dumarating yung time na hindi na nadi-display ang submission ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Wala naman sa inyo magdi-dispute na dapat yon dahil nasa Bible yon. Ephesians 5:21-25. Husband, love your wives. As sa mga susunod, wives, submit to your own husband. Nakalagay yun doon. Ibig sabihin ng submit ay abe, rex, hil husband. Hindi gano'n, hindi sasambahin. Kundi, kikilalanin mo ang role niya that he is the head of the family, right? You should obey him sa kanyang paglaro o pagganap sa kanyang tungkulin bilang padre de familia. Kaya when the husband say, alright, it's 5 a.m., let's have a devotion as a family, you should submit. Alright? Pag sinabi ng husband mo, don't go there, dahil mapahamak ka dyan, you should obey. Kung hindi mo nakikitang kaya mo yun, dapat di ka nag-aasawa. Kasi that is, you are supposed to do when you get married. You are going to submit to your own husband. Alright ha? Eh, so sasabit naman ako sa husband. Oh, husband ng kapitbahay mo. Kaya nga sabi doon, submit to your own husband. Kasi minsan, sa community, merong isang husband na parang siya yung kinikilalang leader. Minsan yung mga kababaihan ng anong doon. Kaya yun yung sinusunod. Sasabihin mo sa asawa mo, ganun, talagang sinabihan mo pa siya. Na you don't know that it could start a conflict between you two. Spineless husband, yan nga, at rebellious wife, nangyayari yan kapag confused na ang roles ng dalawa. Pinagpapalit ang hindi dapat pagpalitin. Ang mas kumaling sa home economics yung lalaki, dahil siya yung nasa bahay, at ang babae ang naging superior even sa kanyang office. Kaya pagdating sa bahay, sigaw-sigawan niya yung asawa niya lalaki. At wala magawa niya sa mga lalaki kasi siya yung nagpo-provide. Di ba? Wala siyang say. Baka pati siya patalsikin. Abnormal, di ba? Bakit? Kasi hindi yun ang design ng Diyos. Yun ang kasimple. Na pag-usapan na natin yung triple, or ang correction pala dyan, Scripture teaches complementarian roles with loving male headship and willing female submission. Now, listen to this. Naging very easy sa New Testament na iutos sa babae, magpasakop kayo sa asawa ng lalaki. Kasi sa panahon yan, hindi issue yun. It's an assumed thing that when you marry that man, it's because you love him. And if you love him, it means you submit to him. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. I love you but I do not submit to you, ha?
Bakit? Ano ako? CEO ako. Diba? Nakilala lang kita nung nandiyan ka sa ranking 5. Hindi siya ganun. So, Ephesians 5:22-33, nakasulat yan. Pakibasa si Sarade. Ephesians chapter 5, verses 22 to 20 and to 33. Wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. Therefore, a man shall leave his father and mother, and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. So that is the role of being complementary to each other. You love the person you married to as how you love yourself. So if you do that, man will not be abusive, right? Because you don't, hindi ka naman abusive sa sarili mo, siguro sa pagkain, sa mga ganun. Pero yun, pang-to-tolerate sa sarili yun. Kaya, hindi abuso yun, pang-to-tolerate sa sarili. Ang context ay marriage siya, kaya pag sinabi ko nyari, marami kang pera, kain ka ng kain, you tolerate yourself. Now, that is the same treatment that you do to your wife. Kahit sinabi ng wife mo, tabo-tabo na, ikaw, di mo kinakain ka na kaya ng problema dyan, di magbabago tingin ko sa'yo. So that is how you tolerate. At least sa ganung level. Diba? Kahit yung mga kapatid, pinag-uusapan, tapatapal. Pero ikaw, nagsisinungaling ka pa rin dun sa ano mo. Okay lang, walang problema daw. Isipin yan. Yeah? So, something like that. At ang babae, hindi rin magiging issue sa kanya ang authority ng kanyang lalaki because if she loves her husband, she will also love him as how he loves herself. So, kaya lalaki, hindi tinitingnan ng kwelyo kung maayos, si babae ang gumagawa. Siya ang tumitingin bago umalis yung anak. Pero bago umalis si Brother Mori sa kanyang chamber, kami mag-ayos sa kanya. Diba? Pero next day, bro, iba na, diba? So, punta po tayo sa threefold purposes ng marriage. Kapag po ito ay dinisregard, magiging vulnerable ang relationship at mauuwi sa disorder at ang malala ay marital failure. Kaya tingnan natin, number 1, mutual help or companionship. Sinasabi sa Genesis 2:18, then the Lord God said, it is not good that man should be alone, I will make him a helper fit for him. So, tandaan natin na ang paggawa sa babae, hindi, kaya ginawa babae kasi kailangan na lalaki, hindi ganun yun, di ba? So, creation of woman is part of the divine foreknowledge. So, hindi siya, kaya hindi ka babae kasi kinailangan. Kaya, kung hindi naman kailangan niya walang babae, hindi ganun ang katwiran doon. The creation of woman does not mean she is subordinate in worth, but one who supplies what man lacks. Kaya, hindi babae lang. So, like language natin yan, hindi babae lang. Kundi mahalaga ang babae dahil nung nilikha ng Diyos ang babae, in-expose ang pagiging kulang ng lalaki na matatagpuan sa babae. Kaya ang babae ay mahalaga. Yan. Ma-please kayo. Kenegdo. So, it's a Hebrew word na ang ibig sabihin ay corresponding to him or opposite him or matching him. So, opposite polarities attract. Diba? Yun ang sinasabi. So, ang lalaki ay opposite ng babae. So, may character ang lalaki na hindi mo makikita sa babae, vice versa, pero they complement when they combine. So, that is the design of God in marriage. Kaya ang ibig sabihin ng
helper fit or kinegdo ay corresponding to him o kailangan niya, kabaliktaran niya o para sa kanya. Kaya di ba, kapag ang lock, iba ang ukit sa kabila, iba ang ukit sa kabila. Eh kung pareho yun, di magsasara yun. Pero, mahalaga yung pagkakaiba na yun kasi yun ang magbabind sa kanila. So, hindi totoo yung kailangan yung kaugali niya ang kanyang mahanap. Right? O hindi mag-work ang marriage kapag magkaiba sila ng ugali. So, hindi siya ganun. Kasi kinikilalang may pagkakaiba at pagkakaiba na yun, they sometimes complement. Kaya pinapakita rito na ito ay complementarity, hindi pagkakapareho or sameness. So, kailangan i-embrace yun. Kaya kapag meron kang tao that you are engaged to, at nakita mo yung inyong mga differences, that's fine. But you need to learn how to adjust with each other. Because at the end of the day, your purpose is to be one. At to glorify God in your pagsasama. So, point natin dyan, ang companionship sa marriage ay dapat namimit ang pangangailangan ng isa't isa. Yan. Kaya kung ang kulang sa lalaki ay pasensya, it's the woman na dapat na nagsusupply. Hindi yung kapag kami inawa yung asawang lalaki, nandun ka din at nambubuyo ka, di ba? Ang common na nakikita natin ay umaawat ang asawang babae. Road rage, ang nakamotor, di ba? Ang sika, ang asawang babae kagad, bigyan mo na. Pero pag para partners in crime, bakit di mag-asawa yun? Baka huldangan pareho yan. Kaya hindi dapat siya ganon. Beware, yung attitude ng authoritarianism, pag ang lalaki ay gusto, laging siya nasusunod, or kaya naman abusive sa kanyang authority bilang leader ng family o ng pagkasama, ang naging epekto niyan, nananakaw sa mag-asawa ang kasiyahan ng mutual love because it must be mutual. Second point is procreation. Isa sa layunin ng marriage ay mag-anak. Kaya kapag ikaw ay ikakasal tapos ayaw mong mag-anak, yan ay kasalanan. Napakasimple lang yan. Kailangan pag ikaw ay nag-asawa, mag-aanak. Right? O magkakaanak. Genesis 1:28. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Yan yung tinatawag nating creation mandate, dominion mandate, na iniwan ng Diyos sa tao. Kailangan ang tao ay magparami. Diba? Pumayo kayo, magpakarami. Diba? Hindi ng asawa, kundi ng anak. Yun kaya mali ang Mormonism sa sinasabing ang ibig sabihin ko ay polygamy. So napakamaling hindi ibig sabihin magparami ng asawa yan, magparami ng anak. Mag-aasawa ka ng isa at mag-anak ka ng isang dosena. Yan ang creation mandate. Right? So, hindi ito foundational, ibig kong sabihin, hindi ito yung pinaka. Kaya nga natin kinundem ang procreation only ng Roman Catholics. Dahil may mga couples na physically not able to reproduce. So isa sa mga dahilan dyan ay barrenness or old age. Pero ang point, ang procreation, hindi lang siya ang purpose ng marriage, kaya hindi ito sole foundation. You can still have a successful marriage without kids. But you are faithful to the another purposes. Yung purity at yung mutual help. Andun. Ngayon, providentially speaking, ang pagkakaroon ng walang anak, mali yung Tagalog ko, pag walang anak, right? Ang pagkakaroon ng walang anak ay nagpapalalim pa sa dependence ng mag-asawa sa Diyos. At nire-redirect sila sa isa pang klase ng parenthood. Ano yung isang klase pa ng parenthood? It's either discipleship or adoption. So, hindi ka malulungkot dahil hindi kayo binigyan physically ng anak. Dahil may iba pang means ng Diyos for you to provide that thing. It's either you disciple, magkakaroon kayo ng mga anak-anak sa simbahan
na lalaki sa inyo at kikilalanin din kayong magulang niya spiritually, or you adapt. Yan ay pinahihintulutan ng Biblia. Kaya dito naipapakita na maaaring ito ay magpapatibay ng kanilang pagsasama dahil i-redirect sila sa ibang klase ng parenthood, yung spiritual parenthood. Kaya ito ay pwede. Pero kung ang couples ay able to reproduce, this is imperative. Kailangan gawin. Kaya nga, pag kinasal ka, and you deny your wife or your husband sex, it's sin. Dahil part yan ng role at purposes ng marriage. Of course, kung dininay ka dahil nakakalima ka na, nakakaanin ka na sa araw nito, dapat lang. Sobra naman yun. Wala na kayong ibang ginawa, kundi di lang yan ang layunin ng buhay. Di ba? Kaya hindi siya laging gano'n. So, pwede yun. Pero yung talagang malimit na hindi mo pinagbibigyan ay kasalanan. Right? So, Psalm 107:3, behold, children are a heritage from the Lord, or heritage or inheritance, the fruit of the womb, a reward. Dahil ang Diyos, yan ang regalo niya, yan ang marriage gift niya sa mag-asawa. Ang bigyan sila ng anak. Alright? Yung mga atin sa kasal, makakapagbigay ng mga rice cooker, mga thermos, pero they cannot give you a son or a daughter. It's only God who can give you that. So that's the greatest thing God will ever give you bilang isang mag-asawa. At kung hindi ka man able, bibigyan ka pa rin ng Diyos ng anak. Pero hindi biological. But that's not a problem. Alright? Lalo na kung maibibigay mo sa kanya ang aruga na naibibigay ng isang anak. Dahil marami dyan, hindi nakaranas ng pag-aaruga ng magulang dahil tinapon or nilagay sa orphanage. Now, kung may kakayanan ka, mag-adapt ka from there. So point, marriage na walang intention na mag-anak ay magkakaroon ka ng missed blessing. Biyayang hindi mo tinanggap dahil sa sarili mo. At nililimitahan mo rin ma-experience ang saya at ang paglago na dumadating sa pamamagitan ng pagiging magulang and may closed doors to God's providential gifts. So ito po ang comfort natin para sa mga childless. Spiritual fruitfulness is not limited to biological children. Ang sinasabing pagiging fruitful sa marriage na dinidefine nila na may anak daw ang ibig sabihin nun. Pero let me tell you, spiritual fruitfulness is not limited to biological children. Ang sabi ng Isaiah chapter 56 verse 4 to 5, to the eunuchs, so just to give you a heads up, pag sinabing eunuchs, ito yung mga servants ng hari na pinagbabawalan silang ikasal. Kasi, ang principle, married sila sa pinagsisilbihan nila. Yan yung mga eunuchs, di ba? So dahil wala silang anak, pero sinabi ng Diyos sa kanila, I will give in my house and within my walls a monument and a name better than sons and daughters. So sometimes, mas maganda pa ang biyayang binibigay ng Diyos sa childless kesa sa may anak. Diba? May mga anak kang aswain ka. E ikaw, ang mga anak mo ay adopted o lumaki sa church na kinikilala ka na niya tatay at lahat matitino, may mga career. Hindi sila maganda o gaga kung sino ang, kung sa amin ka, dito ka sa amin, pag-aagawan ka. Hindi ka gaya ng mga totoong anak dyan ka, naalagaan ko na yan, nakaisang linggo na ako dyan. Pinagpapasapasan ng magulang. Sana mangyari yan sa amin. So yun ang sinasabi ng Panginoon dyan. Sa mga eunuch, magbibigay ako sa inyo ng mas higit pa kaysa sa mga may anak at lalaki at babae. So be comforted kung sakali man na kayo ay ma-married at inibigay sa inyo ng Panginoon ito. So may kilala akong pastor at pastor's wife na walang ganyan. Pero lahat ng youth sa church, sila ang kinilalang magulang. At ngayon, walang event sa mga buhay ng mga spiritual children na hindi sila kasali. Lagi silang nandito. Diba? Kaya mas blessed sila.
Pinag-aagawan sila kung saan sila sa weekend. Ganun sana, no? Third is sexual purity. Isa sa reason kung bakit kailangan ikasal, at ito ang reason ng marami, para maging pure. Dahil alam natin na ang sex ay pangangailangan ng isang tao, pero ito ay may limitasyon. At ang limitasyon nito, dapat ito ay nasa loob ng covenant of marriage. Pag hindi pwede. 1 Corinthians 7:2, because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. So, pinagbabawalan ni Apostle Paul. Go lang. Gusto niyo yan? Go. But, marry. Marry. Because it is considered an extreme abomination to have a sexual relationship with a person whom you are not your wife or husband. You're not your wife or husband. Dalawa yan, adultery and fornication. So kahit single ka, single din yung partner mo, pero dahil hindi kayo miyembro, hindi kayo kasal, ay naggawa kayo nun, ay impurity pa rin yan. Hebrews 13:4, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled. Ito, extreme ang pagkaka-exage, ang pagkakasabi ko dito. Kahit mag-tumbling pa kayo sa kama, at masira yan. If you are in a covenant of marriage, that's honorable. Walang problema dyan. Kaya hindi na naniniwala na procreation lang ito. If you think meron na kayo 5 anak at decide ka na to do a vasectomy, I cannot see it as sin. Right? Kasi part pa rin ng enjoyment ng mag-asawa, yung sexual delight. Na hindi dapat ituro na gagawin lang ito kapag gusto nyo magkaanak ulit. Na hindi siya tama. At walang nakakasunod niya. So, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled. So, ang sex ay hindi kasalanan as long ito ay nasa ilalim ng covenant of marriage. Kaya hindi lang ito for procreation, but also for mutual delight and service. Dahil ang sarili mo, ang regalo mo sa iyong partner exclusively. Kaya wala ka nang i-deny sa kanya when you are in covenant of marriage. Song of Solomon chapter 2 verse 16. My beloved is mine and I am his. He grazes among the lilies. So akin ka lang ay isang biblical na panirala. At dapat din ipinapaalala kung sakali man na nag-entertain ng iba ang iyong partner. Partner mo may na sa TikTok. Diba? Tintingnan niya doon. Diba? So, kaya dapat ingat. No? Pag nakikita niyo, ba't ka nandiyan nakatambay? Dito ako. Diba? Kasi ano pa nakikita niyo sa TikTok? Kung hindi ka man nagsya-shop. Diba? Hindi sayaw-sayaw. Sayaw nino. Oh. Ang mga, minsan di marunong sa maya, pero meron lang pinatutunayan. Diba? Kaya I don't think that it is a safe application for people. Hindi siya kagaya ng Facebook na minsan dito ka pa natututo, di ba, ng theology. Kaya pag nasa pulpit ka lang sa Facebook automatic yun. So, or Instagram or Twitter na tinatawag na ngayon na X. Right? Nagiging impure kapag ka ang sex ay ginagawa outside of marriage. Married naman ako. Kaso hindi ka naman married dun sa sinipingan mo. Adultery yun. Hindi naman siya married. Ikaw din. Fornication. So yun ang nagiging kasalanan mo. Proverbs 6:32-33, he who commits adultery destroys himself. He will get wounds and dishonor. Kala mo, niloloko mo ang ibang tao, niloloko mo ang sarili mo when you commit adultery. Right? Kaya 10 lang po ang utos ng Diyos, mga kapatid. 10 lang. Hindi 11. Sabi ko sa iba, may 11. Ano yung pang 11 utos? Huwag kang aamin. Kahit huling-huli ka na, huwag kang aamin. Maraming dahilan. Diba? Magalit ka sa kanya. Kasi nahuli mo. Nagalit ka sa kanya kasi nahuli ka. Diba? Huwag kang aamin. Hindi yun. Diba?
Again, when we commit adultery or fornication, the destruction comes ourselves. We destroy ourselves. At magkakasugat ka at madidishonor ang iyong patotoo. So point, sexual purity, aside from glorifying God, strengthens and the mutual bond of a married couple through covenantal faithfulness and mutual delight. Napakasarap at napakasaya ang isang relasyong sexual kapag alam nyo sa isa't isa na ang delight nyo ay ang isa't isa lang din. Alright? Hindi yung masyado tayong boring, pasali na tayo ng iba. Diba? O ito tayo sa ganito, sa ganito, sa ganito. Yan ang kasalanan na nag-distort ng marriage dahil sa pagpasok ng kasalanan through Paul. Na kailangan ay madaig natin, na madadaig din sa pamamagitan ng mortification of sin ng couple. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang sanctification ng husband, kapag siya ay nagiging faithful sa kanyang wife, ay sanctification na rin ng kanyang wife. Nagiging dalawa kayo. Nagdadamayan sa isa't isa. It's 10:30 and I'm finished. So, again, I left practical applications blank to give room sa mga married couple na mag-add ng sa tingin yung practical na insights concerning this. But let us entertain questions first. Any question? Sister Sarin. Doon nabanggit mo kasi, di ba, sa example kanina na kapag may hinahanap ka sa partner mo, parang ikaw yung may problema. So, all the time ba ikaw yung may problema kapag may hinahanap ka talaga? Or like, for example, ugali na lang ng partner mo na hindi niya binabago, kaya may, basta, gano'n, may parang hinahanap ko nga. For the sake lang na baka sa future, niya yun, magawa niya, like, kunyari, may anger issue siya. Tapos gusto hinahanap mo na magbago siya. Hindi ako yung sinasabi niya, magagalang. Papakasalan, hindi kita papakasalan. Para magkaroon kayo ng impression na... Like for example, may anger issue siya. Tapos gusto mo mabago yun. Hinahanap mo sa kanya na baguhin niya yung bago ka kumayag na magpakasal sa kanya. So, ikaw ba yung may problema nun? Kapag gano'n, na hinahanap mo lang, gusto mo lang naman siya magbago. Ang masasabi ko dyan ay dyan nagiging importante ang role ng marriage counseling prior to marriage. Kaya kapag meron kayong ugali na sa tingin nyo ay kailangan nyo ng payo kung paano kayo mag-a-adjust or paano maitatama yung nakikitang mali sa pagkakasalan mo, nandiyan yung role ng pastor, number 1, para kausapin. Kaya huwag kayong maging, huwag kayong mahiya na mag-open ng mga napupunan nyo sa isa't isa. Para bago kayo pumasok sa marriage ay naka-receive na kayo ng counsel from people na merong wisdom to give advice. So, wala namang problema kapag kayong mga kaibigan mong married na ay binibigyan ka ng tips. Pero hindi sila yung number 1 na kailangan na pinakikinggan mo. Kundi yung mga otoridad na delegated para gumawa ng pinagkalooban ng wisdom. Hindi lang naman yan sa mga pastors. So, meron din dyan ang magulang. Dahil ang magulang nang naunang nagkaroon ng asawa bago ka. Kaya kailangan mo din silang pakinggan. Or other people sa church na maganda ang pagtotoo when it comes to marriage. At matanda sila, mature sila, ay makakapagpasangguni ka. So hindi masama na meron kang hinahanap sa pakakasalan mo at i-demand ito sa kanya. Dahil the end of the day, kung talagang gusto ka ng tao, ay willing siya na baguhin yon for you. So, what are your thoughts, Pastor? Well, regarding sa marriage, sabi sa mga marriage na kakaroon pa lang, so, alalahanin natin kasi sa satisfaction,
ating Panginoon ang Diyos ay tinuring ito as sacred institute na dapat natin hindi gawain. Because dito kasi pinapakita yung relasyon ng Diyos sa bansang Israel as equal din as beloved. Yung marriage kung sa ito ang pagkakaintindi. Sa Panginoon naman ay mas lalo niyang define ang marriage as church. So, para hindi masalawla ang marriage kahit Kristiyano, alam natin na kahit Kristiyano pa na ay doon pa rin ang tukso na makakasila sa marriage. So, just something na ito pa rin ang pinangalan na ibig sabihin ng marriage is parang relasyon na sa simbahan. Kanya yung relasyon. Kaya kapag ang Kristiyano na ng pinuman, hindi mo mas ito mag-isipin yung kaya yun ang isipin mo yung malayo sa alis tayo na try to modify. Pero kung yun ang pasyan mo, nasa ito na Right? Thank you, Pastor. Brother Anthony, baka may add ka din. Ito exclusive sa marriage bed. Siya, it is said na babae daw ay sensitive. So, sensitive na hindi yung sensitive na pag-iyakin yung bang parang may mga expectations lagi. So, sa mag-asawa na ito, like, meron siyang mga expectations na hinihintay niyang mula doon sa kanyang husband. Now, ang lalaki naman, hindi ko alam kung general ko pero sa mga na-observe ko ng iba, may pagkapasit ng konti na bang parang dahil everyday naman tayo magkasama, andito tayo, kasama tayo, huwag mo nang ano yun. Huwag ka naman. Parang ikaw lang yung apple of the eye ko ganyan. Ito nga si babae, may expectation, sensitive. Nangyari, ang gusto ng babae, mahulaan mo yung nasa isip niya. Hulaan mo, dapat gawin mo. Kasi pag hindi mo ginawa, mag-aaway kayo. Tapos, itong si lalaki, mag-aano na siya, mag-aano na siya. Yung problema mo ngayon, nararamdaman ng lalaki yan, may problema ngayon. Ganon. So, darating yung ano na parang, yung